TV ang GMA Regional TV, One Mindanao. Aniya na ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Barangay Kapitan sa Digos City, giposil patay samtang naka-livestream. Kinatibuk ang 2 million pesos nga reward. Gitagana sa opisina ni Vice President Sara Duterte ug Davao del Sur Governor Yvonne Cagas alang sa makatudlo sa mastermind. 9 million pesos nga kantidad sa gikatahapang shabu na kumpiska sa bypass operation sa Davao City. Religious sectors ug academe sa Gensan nanawagan nga musalmot sa peace rally sa Domingo, November 30. Mga motorista, gikalipay ang nakatakdang pag-abli sa Bukana Bridge sunod bulan aron maluag ang trapiko sa Davao City. Og mga residente, gikalipay ang gimuntar na nga candy-themed Christmas display sa Pagadian City. TV ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon, Mindanao. Ako, si Sara Hilomen Velasco. Daghan na matud pa og impeachable offenses nga gihimo si Pangulong Bongbong Marcos sumala ni Vice President Sara Duterte. Apan ang kampo sa bise, dili matud pa mo pasaka og impeachment complaint batok sa Pangulo. Ang detalye sa report ni Argil Relator. Alang kang Vice President Sara Duterte, wala na'y question kung nalambigit si Pangulong Bongbong Marcos sa issue sa budget insertions sa General Appropriations Act (GAA). Hindi ko na kailangan sabihin na kasali yung Pangulo dyan. Kasi kitang-kita naman natin, kanino bang pirma? Sasabihin na naman niya, hindi niya pirma yung nandoon sa GAA. Ang ebidensya ng kanyang participation is yung pirma niya sa GAA. Ginaingong nahimong pamaagi ang budget insertions nga napondohan ang flood control projects nga nadiskubreng substandard o ghost projects DI. Sumala sa bise, usa ka culpable violation of the Constitution nga impeachable offense nga gitugutan sa Pangulo ang budget insertions bisa nakita niya ang gihimo sa Kongreso sa budget. Kalapasan sab sa konstitusyon ang pagdumili sa Pangulo nga upailawom sa drug test. Betrayal of public trust sab ang pagtugot sa gobyerno nga pasudlon ang International Criminal Court o ICC sa Pilipinas nga usa ka sovereign nation. Apan bisa ni ini, wala matud pay plano ang kampo ni VP Sara nga mag-file og impeachment complaint batok sa Pangulo. Of course not. Why will we waste our time in filing a impeachment complaint na alam naman nating hindi papansinin ng House of Representatives. Apan andam siya nga muhulip sa pwesto isip Pangulo kung gikinahanglan. Sanglit mao kini ang mandato kaniya nga nakalatid sa konstitusyon sa Pilipinas. Of course, there is no question about my readiness. I presented myself to you when I was a candidate for Vice President with the understanding that I am the first in line in succession. Pinresenta ko sa inyo, tumakbo ako bilang Vice President, pinresenta ko sa inyo yon ang sarili ko at alam ko na first in line ako sa succession. Ginakuhaan pa og pahayag ang Malacañang labot ni ini. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. One Mindanao. Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao. Makabanato si James Paulo Yap live sa Cagayan de Oro City. James? Salamat, Sara. Nanawagan ang usa ka sectoral organization sa General Santos City ilabi na sa Kabatanunan nga musalmot sa ipahigayong peace rally karong Domingo, November 30 aron ipadayag ang kasuko sa korupsyon sa gobyerno. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Gibutiyag sa sectoral organization sa General Santos City nga hinabi nga magpahigayon kini og peace rally nga gitawag nga White Sunday sa usa ka universidad sa General Santos City karong Domingo sa hapon, November 30. Dungan sab kini sa ipahigayong kilos protesta sa ubang lugar sa nasod sa susamang adlaw. Tumong matud pa sa maong malinawon nga lihok protesta ang ipadayag ang ilang gibati sa nahitabong korupsyon sa gobyerno, ilabi na diyang nabulgar ang anomalya sa flood control projects. Ang protesta
pwede siya mapaulbo o katilimbanon nga kausapan. Buot sab nila nga wag tangon ang political dynasties nga matud pa usa sa hinungdan sa dili maundang nga korupsyon. Ginakus sang simbahan man ang pagpasana sa enabling laws on family dynasties. Kaya nakita naman nato balik-balik kag nagkasamot yun ka grabe ang political dynasties nga murag untouchable na ang ilang mga lihok even ang ilang mga pagpangama. Kahinumduman nga usa ka lihok protesta sab ang nahitabo niadtong Setyembre apan daw walay resulta o wala pay nasidutan. Ang pagbabago mahitabo, dili na siya mahitabo overnight. Pero importante doon na tayo tumong. The fight against corruption must also begin from us individually. There must be a structural change, attitudinal change nga mahitabo sa atong nasod. And we can only do this through educating people. Ang kalahian matud pa sa ipahigayong peace rally karong Domingo, mao ang mga kabatan-unan nga manguna sa pagpadayag sa ilang mga sentimiento o opinyon. Time to listen to the young people natin, yung pagkakataong ito. Kasi alam mo yung mga bata, iba na rin yung tempo nila. Gusto nila magkita-kita, pero ibang forma yung gusto nilang makita. No? Kauban si Gary Balantay, Efren Mama, One Mindanao. Dakpan ang top 1 drug personality sa Davao City nga nakuhaan og milyon ka pesos nga kantidad sa gituang shabu atol sa buy-bust operation. Atong sayro ng detalye niini sa live report ni John D. Esteban. John D. Sara ang suspect usa ka 25 anyos nga lalaki ug sumala sa kapulisan nga nadakpan kini pinaagi sa tabang sa usa ka confidential informant. Kapin 9 million pesos nga kantidad sa gikatahapang shabu ang nasakmit gikan sa 25 anyos nga lalaki sa kilometer 8.5 Barangay Marina Pangi sa Davao City sa sa buntag adlaw Miyerkules, November 26 atol sa buy-bust operation sa kapulisan. Gipangurahan kini ni Davao City Police Office City Director Police Colonel Manan Muarip. Sumala niya ang suspect gikonsiderang top 1 drug personality sa syudad. Nakapag-deal dito yung isang pusher bayan natin through the help ng ating confidential informant at sa help na rin ng community natin dahil pinalakas natin yung kampanya ng kontra-droga dito sa city. Ginaimbestigahan pa sa kapulisan kung kinsa ug asa gikan ang mga illegal nga droga apan giklaro nga wala sa syudad ang tinubdan niini ug gipalusot ra matud pa sa dakbayan. Ito naman ay hindi naman siya source niya galing dito kundi outside of the Davao City. So hindi lang muna natin ma-divulge yun para makita natin kung pwede pa natin siyang sundan o kukunin later on yung source niya. Ang suspect may dumili na sa paghatag og pahayag. Daan nagisulti sa Philippine Drugs Enforcement Agency Region 11 nga usa sa hagit sa kampanya kontra illegal nga droga sa syudad mawang kadaghan sa entrada nga kalutsan. When it comes to entry points, isa yan ulit sa pagmimitingan namin dahil meron akong pina-schedule na meeting with all the border control, kasama yung ating Task Force Davao, kasama yung kanilang mga commander ng bawat border control point na may 8 tayong border control point dito. Kasama yung ating may station commander na lalo pa nating paigtingin with the advent of this incident na meron tayong nakuhang ganitong kalaking volume of drugs. Sumala ni Police Colonel Muarip, sulod sa 4 ka bulan, sukad kini milingkod sa pwesto. Ana-ana sa sobra 600 ka operasyon ang gikasa nga miresulta sa pagkasikop sa sobra 800 ka drug suspects. Kung di sila titigil, hindi rin titigil ang kapulisan ng Davao City sa pag-uuli sa mga taong involved sa droga. Sara ang dinakpan mag-atubang og kasong paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sara. Okay, daghang salamat, John D. Esteban. Gitayog og magnitude 5.3 nga linog ang Governor Generoso, Davao Oriental. Sumala sa FIVOX natala ang maong linog sa Governor Generoso, Davao Oriental alas 6:45 kagabi. Tectonic ang origin sa maong linog.
Natala ang Intensity 4 sa Governor Generoso ug Tarragona, Davao Oriental ug Digos City sa Davao del Sur. Intensity 3, 2 ug 1 sa ubang lugar sa Davao Oriental, Davao del Sur, Davao de Oro, Davao Occidental, Sarangani Province, South Cotabato, Sultan Kudarat Province ug Cotabato Province. Lakip ang mga syudad sa Davao, Mati, General Santos ug Kidapawan. Hinoon sumala si MDRRMO, Governor Generoso ug PDRRMO Davao Oriental. Walay natalang danyos human sa linog. Mas may kusog og nahimong severe tropical storm ang bagyong Verbena samtang palayo na sa landmass sa Pilipinas. Sa latest bulletin sa Pag-asa, uling nasiplatan ang sentro sa bagyong Verbena sa gilayong 310 kilometers east-northeast sa Bag-asa Island sa Kalayaan, Palawan. Bisan palayo na, doon naghihapoy gisaka nga wind signal sa Kalayaan Islands. Sa latest track sa Pag-asa, posibleng makagawas na sa par ang bagyong Verbena karong gabi o ugma sa kadlawon. Base sa datos sa Metro Weather, bisan makasinati og maayong panahon, dakong bahin gihapon sa Mindanao ang ulanon. Dunay kusog nga pag-ulan dala sa localized thunderstorms. Busa mag-igmat gihapon sa posibleng pagbaha o landslide. Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Tabi lang mga kapuso, sensitibo ang musunod nga balita. Patay human gipusil ang kapitan sa Barangay 3 de Mayo sa Digos City. Ang aktong pagpamusil sa biktima nakuhaan sa iyang live stream sa social media. Ang detalye sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara, naka-live sa iyang social media account si Kapitan Bukol dihang gipusil sa gunman. Una ang pagpungusil, doon na paggibatikos ang kapitan sa iyang social media live ng mga personalidad. Mag-iskot nag-live karon. Nag-live sa iyang social media account si Barangay 3 de Mayo, Digos City Kapitan Oscar Dudong Bukol Jr. Samtang naglingkod sa garahe sa iyang balay alas 9 Martes sa gabi. Makita sa video ang pag-agi sa usa ka pula nga sakyanan sa gawas sa gate. Kalit lang nadungog ang buto-buto. Nakatindog ug nakadagan pa si Kapitan Bukol. Nagkadugo na ang kamot ug braso ni ini. Tabak! Tabak! Una ang pagpamusil sa kapitan. Doon na siya gihisgutan ng mga personalidad sa live video. Langingi! Mayor! Anong gi-blackmail ninyo sa Kapitan Dudong Bukol? Usa ka lalaki ang gipasulod ug giatubang ni Kap sanglit nag-surrender og pitaka kaniya. Gidala sa ospital ang biktima apan dead on arrival kini. Ang mga taga-suporta sa kapitan midagsa sa ospital. Sumala sa mga saksi nga dinhi matud pa ni hunong ang pula nga sakyanan. Wala na matud pa ni naog ang gunman ug gibaril si kapitan nga naglingkod dito mismo silang garahe, pipila ka metros ang gilayon gikan dinhi sa gawas sa iyahang balay. Sumala sa chief tanod sa barangay nga dunay mga hulga sa kinabuhi si Kapitan Bukol. Murag naa gyud sir. Pero ano yung mga instruction ni Kap sa inyo, sir? Kuan lang magbantay mi diha sa side sa gawas, sa kahuyan. Ana ra yang kuan sa mo nga bantay lang mo diha. Basig nay katingad alis pati lang. Gipang himakak sa lalaking ulahing nakaatubang sa kapitan kinsa nag-surrender og pitaka nga duna siya ay kalabutan sa pagpamusil sa kapitan. Akong katuyuan dito ni ato ko dito, katurang yung wallet ni akong ihatag indoors kang kapitan. So wala ko ka involvement wala, sa crime? Wala kuan kay gani, wala ko kabalo kung unsa gi ana na bagi mahitabo. Sumala sa Davao del Sur Police Provincial Office, samad pinusilan sa dughan nga milapos sa likod ang mikutlo sa kinabuhi sa kapitan. We have already created the Special Investigation Task Force composed by the members of the provincial staff ng ating PPO. Sa initial nga assessment, dunay persons of interest base sa mga nahisgutan sa kapitan kaniadto sa iyang social media posts. Personal nga bangi ang ginalantaw nga motibo. Justisya lang talaga. Justisya lang. Dunay suma total 2 million pesos nga reward sa nagpusil ug utok sa pagpamusil sa kapitan. Pero may authorization ako galing kay VP Sara na i-reveal sa publiko na nag-commit siya ng 1 million peso para matukoy po kung sino ang mastermind sa pagpatay
ni Kapital Dudong Bukol. Nag-commit ko na muhatag kog 500,000 para sa gunman or gunmens and 500,000 para sa mastermind or masterminds. Sara si Kapitan Bukol ang chairman sa PDP Davao del Sur chapter. Samtang ang iyang igsuon nga si Kagawad Jeric Bukol maoy nanumpa na aron muhulip siya katungdanan isip kapitan dinhi sa barangay 3 de Mayo sa Digos City. Abli ang GMA Regional TV 1 Mindanao alang sa kabahin sa mga personalidad nga nasangpit o na-mention ni Kapitan Bukol sa iyang live video. Sara. Okay, daghang salamat, Argil, relator. Patay ang usa ka 19 anyos nga babaeng angkas, samtang samaran ang 19 anyos nga lalaking rider human madisgrasya ang gisakyang motor sa Turil, Davao City. Sa nakuhang impormasyon sa GMA Super Radio Davao, base sa inisyal nga investigasyon sa Davao City Police, nawad-an og kontrol ang rider sa gimanehong motor ato sa pag-abot sa kurbada ug pabahadang bahin sa Purok Size, Eden Road sa Barangay Eden sa Turil, Davao City ug midiretso sa kabagnutan ug natumba. Nakaiagom ug nagkariyang samad sa lawa sa mga biktima ug daling gidala sa ospital. Apan gideklarang dead on arrival ang babaeng angkas. Nagpadayon ang investigasyon sa kapulisan sa insidente. Ginakuhaan pa og pahayag ang rider ug pamilya sa namatayng biktima. Nadanyos ang duha ka balay human gikuso-kuso sa daw buhawi sa labangan sa Zamboanga del Sur. Ang insidente nakuha ng video. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Daw puti nga aso nga mituyok-tuyok. Kini ang hulagway sa namugna nga daw alimpulos o dust devil sa usa ka basakan sa barangay Balimbingan, Labangan, Zamboanga del Sur, Martes sa hapon. Apan, ang maong alimpulos nagkaanam og kakusog hangtod sa nahimo na kining daw buhawi nga mipadulong sa dakong balay sa maong lugar og gilangkat niini ang atop sa maong balay. Hangtod nga, mipadayon kini og tabok sa pikas dalan ug hinahinay na nga nawala. Matud sa uploader nga si Johaini Brinques, nga usa ka SK chairman sa Barangay Militar Tukuran, mihunong lang daw kuno sila sa maong lugar aron mangita og kasilungan gumikan sa umaabot nga pagbundak sa ulan. Apan, natsyempohan niini ang pagkamugna sa maong alimpulos nga nahimong buhawi. Matud ni Johaini, ana sa duha ka balay ang nadanyos nga gilangkuban sa duha ka andana nga balay ug ang katapad nga balay. Hinuon walay natalang angol sa insidente. Hinuon kumpirmahon pa kini sa MDRRMO Labangan. Matud sa Pag-asa, mamugna ang maong weather phenomenon kung dunay dag-um. Nabubo po ito dahil po sa cumulonimbus cloud po at hindi po ito tulad sa dust level na nabubo dahil sa init. Ang pagdaot sa panahon sa mga lugar, epekto kuno sa tropical depression nga Verbana. Medyo naapektuhan din po tayo sa mga extension po or sa may rain bands ni Verbana. Itong mga rain bands po ito ay nagdadala po ng malaking kaulapan at possible malalaki ang mga thunderstorm. Dahil po doon sa kondisyon na yon, tumaas yung probability na nagkaroon tayo ng mga possible na tornado. Paimangno sa Pag-asa nga mahimong alerto sa mga weather phenomenon aron malikay sa peligro gumikan sa mga debris nga madala niini. Kauban si Gary Balantay, Efren Mamak, 1 Mindanao. TV ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Full of sweetness ang Christmas vibe sa Pagadian City, Zamboanga del Sur. Human gisugda na ang pagmuntar og decorations subay sa candy-themed Christmas sa syudad. Ato kining silipon pinaagi sa report ni Efren Mamak. Nahimong instant attraction karon ang sentrong bahin sa Pagadian City, Zamboanga del Sur, gumikan sa mga mabulokong Christmas lanterns nga gimuntara sa syudad. Gani puno na sa parol ang mga nagunang kadalanan sa syudad sama sa Rizal Avenue, FS Pajares Avenue, lakip na sa Boulevard. Ang dekorasyon karon tuiga subay sa ilang candy-themed Christmas. Butang nga gikalingawan sa mga turista ug lumulupyo sama nining magbarkada. Dindot tayo kayong mga lightings, dayon. Na-feel po na kong spirit of Christmas diri sa Pagadian City. Bala mo na, kitap-kitap ng mga stars diri. Mukuha sab og atensyon ang mga maanindot nga dekorasyon sa Pasko sa sikat nga rotonda nga anaa sa taas nga bahin sa syudad sama sa higante nga Santa Claus og reindeer niini. Gani kining magbanay, nag-groovy gayud. Nakita na jud namo nga hayag na jud kaayo na ay nami daghang Christmas light. Ang pagmuntar sa dekorasyon sa mga lugar
Gikalipay sab sa mga dunay gagmayng negosyo sama ni Raymond Alivio nga dunay barbecue business. So kan pag himo ana nakatabang-tabang po na siya, dagan-dagan pong tao diri sa rotunda ng laag. Yung ban magpa-picture mo dapit na lagkaon. Matod sa LGU, patilaw palang kuno kini sanglit duna pay dugang dekorasyon, lakip Christmas activities sa pag-abli sa Paskuhan sa syudad. Nagkadaghan nato mga naka-line up na activities, no? Atong pickleball, ato ang street night run, ato ang street food, no, na which will start on December 1. I believe taman siguro ni siya sa fiesta. Padayon gyud po ang atong mga nightly variety shows. And of course, ang ato ang dili mawala na lighting sa atong 88 feet nga giant Christmas tree. Efren Mamak, One Mindanao. Gipaabot nga maminusan ang paghuot sa trapiko sa Davao City sa gilaumang pag-abli sa Bukana Bridge sunod bulan. Ang mga nanginabuhing jeepney driver nalipay kay apektado ang ilang pagpamasada tungod sa grabing traffic. Ano yung report ni John D. Esteban? Sa pakiginabi sa GMA Regional TV 1 Mindanao sa jeepney driver nga si Joey sa Davao City, sumala niya maapektuhan ang lahang kita sa pagpamasada tungod sa traffic. Ginasubay ni Joey ang ruta pa downtown area gikan Ecoland. Sa gilaumang pag-abli sa Bukana Bridge sunod bulan, gilauman sab nga maminusan ang kahuot sa dagan sa trapiko. Mas maayo noon kay para traffic na kay ang boulevard manggod nya urag ang epektahan kay mo ang pagtuyok ba nya urag tako kay nawala bis mo tuyok mi og polo may mo na lang 7-6. Gilauman usab sa motoristang si Fortunato nga dili na kaayo hasol ang biyahe labi na kung peak hours. Salamat taga na bagong tulay. Kay para mabos-bosan nagka-traffic. Gisugdan og trabaho ang Bukana Bridge niadtong 2023 karon pahumanay na. Kining Bukana Bridge gipondohan sa Official Development Assistance sa China nga nagkantidad og 3.1 billion pesos. Mamahimong operational kini o ablihan sa publiko sa bulan sa Disyembre karong tuiga. Ikonekta sa tulay ang eastern ug western coastal areas sa Davao City. Lusot kini sa Coastal Road. Duna kini upat ka lanes, 6-span extra-dosed structure nga anaa sa 480 meters ang gilapdon. Panahon nga maablihan na sa publiko, makakomodar kini og 35,000 kasakyanan. Sumala ni DPWH Senior Undersecretary Emil Sadain, ginatrabaho na lang ang pavement markings ug ang approach road 1, sidewalks ug fencing ug ang pag-install sa electrical components ug system connection. Kauban si Bebot Kahes sa kamera, John D. Esteban, 1 Mindanao. Gipakusgan sa San Pedro Police sa Davao City ang pagpatrolya sa sentrong bahin sa syudad pinaagi sa paggamit og bisikleta karong holiday season. Sa impormasyon sa San Pedro Police nga nakuha sa GMA Super Radio Davao, gipangunahan ni Police Major Emmanuel Manlatican ang bike patrol sa area of responsibility aron mapalambo ang presensya sa kapulisan sa publiko. Tinguha sa pagpatrolya gamit ang mga bisikleta ang pag-access sa mga barangay nga lisud-basudlan sa mga police mobile, ingon man ang mga lugar nga kanunay dagsaon sa mga tao sama sa mga parke, mall, eskwelahan, simbahan, merkado publiko, terminal o guban pang gikonsiderang places of convergence, ilabi na karong holiday season. Gipahugtan sab sa otoridad ang pag-issue og mga citation tickets sa mga malapason sa mga ordinansa sa syudad. Subay na sa pagsiguro sa seguridad sa katawhan ug padayong kampanya batok kriminalidad. Gisugdan na ang pagbarog sa 30-foot Christmas tree sa Quezon Park katubangan sa Davao City Hall subay sa Pasko Fiesta 2025 nga dunay tayong Paskong Davaoenyo, Paskong Pilipino. Sa pagpanuway sa GMA Super Radio Davao, dunay tatak Pinoy ang mga Christmas tree tungod sa mga dekorasyon sa mga native nga parol ug ban pa. Gisugdan na sab ang pagtaod sa banner, parol ug ban pa mga dekorasyon sa mga punuan sa kahoy ug sa mga nag-unang kadalanan sa syudad. Una nang giangkon sa Davao City Tourism Office ang pag-ubo sa pondo sa selebrasyon karong tuiga, itandi sa milabahing tuig tungod sa pagwagtang sa New Year's countdown. Nakatagdang ablihan ang Pasko Fiesta 2025 ugma November 27. Mga kapuso, ready na ba mo nga manimbaut? Showing na today sa big screen ang KMJS Gabi ng Lagim the Movie. Malantaw na ang tulo ka istoryang makapanimbaut og balahibo nga based on true stories. Usa diha ang Pochong nga gibidahan nila Miguel Tan Felix, Christopher Martin ug John Lucas.
Bida sab sila Sanya Lopez ug Elijah Canlas sa berbalang kauban sab si Rocco Nasino. Maposes sab sa demonyo ang karakter ni Jillian Ward sa istorya nga Sanib. Kauban diha si Therese Malvar. Syempre, presented ka na by multi-awarded journalist and host Jessica Soho. See you sa mga sinihan, mga kapuso. Gipasidugan si GMA Network President and CEO Gilberto R. Duavit Jr. ug Management Excellence Award sa inilang business news magazine nga Biz News Asia. Ani report. Sa ika-24 nga anibersaryo sa inilang business news magazine nga Biz News Asia ug ika-77 nga adlaw natawhan sab sa founder ug CEO niini nga si Tony Lopez, giila ang pipila ka pinakamaayo nga leader sa nasod sa ilang tinuig nga Excellence Awards. Lakip sa gipasidunggan sa prestihiyosong Management Excellence Award ang CEO ug President sa GMA Network Incorporated nga si Gilberto R. Duavit Jr. Isip pag-ila sa iyang kapintulo ka dekadang kasinatian o pagdumala sa industriya sa media. If you will notice, GMA Network 7 and Mr. Duavit are the only honorees in the media segment of business. Media is one of the most difficult enterprises to manage today, and it's really quite an achievement to remain number one every step of the way. That means you have to have excellence, passion, upholding the values of truth, freedom, democracy, justice, and everything that is good in the people and in the nation. Bisan sa pag-usab sa teknolohiya ug mga hagit sa artificial intelligence ug deepfake, nagpabilin daw ang integridad ug patas nga pagbalita sa GMA Network. Because every time we are being challenged by AI, by data analytics, by disinformation, misinformation, blatant lies. And we always have to uphold our integrity. And we always have to uphold the truth. And we always have to serve the interests of the people versus the interests of the few, of the vested few. Dakong natampo daw niini ang paagi sa pagdumala ni Duavit aron maengganyo ang mga empleyado nga mas ayuhon ang ilang responsibilidad sa komunidad ug nasod. Nagpabilin sab nga lig-on ang kapuso shows ug programs tungod sa pagdumala ni Duavit. Gilasab sa Biz News Asia si Supreme Court Chief Justice Alexander Gesmundo para sa Judicial and Public Service Excellence Award. Nakakuha sabog Excellence in Public Service Award si Senate President Tito Soto, House Speaker Bogie D, DPWH Secretary Vince Dizon, ug DA Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. Gilasab si First Lady Liza Araneta Marcos para sa Governance Excellence Award. Gipasidunggan sab ang kamaayo, integridad ug malasakit sa uban pang mga lider sa managlahing sektor. Sa programa, nag-perform ang mga kapuso sparkle artist ug singer nga sila Hannah Presillas ug Anthony Rosaldo. Sara Hilomen Velasco, 1 Mindanao. 13 ka persons deprived of liberty kon PDL sa Cagayan de Oro City Jail Male Dormitory ang migradwar sa katatagan, kalusugan at damayan ng komunidad o KKDK program sa BJMP. Misaad sab sila nga mulikay na sa ginadiling droga. Ano yung report ni Cyril Chavez? A big hand this, sir, ma'am. Usa-usa nga mipaso ngadto sa entablado ug midawat sa ilang mga certificate kining 13 ka persons deprived of liberty kon PDL gikan sa Cagayan de Oro City Jail Male Dormitory isip pamatuod sa ilang paggraduar sa katatagan, kalusugan at damayan ng komunidad o KKDK program. Programa kini sa BJMP ngadto sa mga PDL nga nalambigit o dunay kasong may kalabutan sa illegal nga droga. Ang mga PDL may pailawom ngadto sa psycho-educational drug counseling and intervention aron maundang sa paggamit sa ginadili nga droga ug aron andam sila nga mobalik sa komunidad panahon nga makagawas na sa prisuhan. Ito is one way of enriching themselves, no? Pagiging productive while they are incarcerated. Pansamantala rin naman to. It's a clear manifestation na they like to better their lives. Ilabihan ang kalipay sa mga PDL nga nakagraduar. Desidido na kuno sila nga magbag-o og mulikay na sa illegal nga kahimuan. Karon amo na jung nasabtan
nga ang usa ka gamay nga lakang nga kinahanglan jud ay og dakong pagtagad kay basin sa pag-abot sa panahon mao kini among pagkasulat. Thanks to our loving and merciful God, He never left me. Sa kabila ng lahat, hindi ako pinabayaan ng Diyos. Sa halip, binigyan niya ako ng pag-asa at bagong pagkakataon. Gipahinumduman sab ang mga PDL sa kamahinungdanon sa ilang natapos og dili kini sayangan. Ang tinuod nga kabaguhan magikan sa atong yung kaugalingon. Papasalamaton kita sa atong labang makagagahom. Nagitagaan kita og usog. Gatindog gihapon bisan sa atong mga kapait nga nangagian. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez. 1 Mindanao. Mga kapuso, 29 kaadlaw na lang, Pasko na. Mo kato ang mga uling balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kini makita pag-usabi na agi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitahan ang among official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo og sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok persa para sa mas na komisyon ug mas halapad kapag serbisyo sa nasod.